Okay mga kababayan 'no, so nandito na naman tayo 'no. So ang Japan daw, ang Japan, gagawa ng missile command and control sa Pilipinas. Matindi 'to mga kababayan, kasi ito yung mga high-tech 'no, mga high-tech na mga panggera 'no, ng Japan ngayon i-aano daw sa Pilipinas, dadalhin. Matindi 'to at isa pa, Philippine Army, bibili ng anti-tank missile. Matindi, ang lupit 'no. So talagang ano 'no, nag-upgrade na. Parang ano, nag-upgrade na ang ating Armed Forces of the Philippines. Ayan, mas maganda talaga. Ayan ang maganda yung mga ah, mga mga ano, itong mga ginagawa na ng Marcos administration. Talagang nagiging high-tech na tayo. So itong bibigyan natin ng ano 'no, ng reaction video, reaction video, komentaros, kung criticism, kung ano man yung mga saloobin niyo diyan, puwede rin naman kayo mag-comments diyan mga kababayan 'no, sa baba. Okay 'no, so ano, bibigyan natin reaction 'to, kung bago pa lang sa aking channel kung bago pa lang sa aking channel, please, like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel, bago tayo mag-umpisa. Okay? And also please, paki-subscribe din kay ano, kay Good News Philippines. So sa kanya 'tong video na 'to. So bibigyan natin ng mainit na reaction 'to kasi ito yung ano, talagang mainit na balita tungkol sa mga Chekwa. Kasi nga itong mga Chekwa 'no, talagang, nanggigigil na o excited ng kunin ang ating West Philippine Sea. So, tamang-tama, si PBBM, talagang ano, nagpapalakas ng Armed Forces of the Philippines. Okay 'no, umpisahan na natin, tingnan natin, bibigyan natin ng reaction. 4406 ng Philippine Coast Guard, armas na inilagay, Teka, ipinakita okay. plano ng Japan na mag-export ng mga missile systems sa Pilipinas. Japan, nakahanda na mag-export ng kanilang command and control system sa sandatahang lakas ng Pilipinas. Ang command and control ay siyang magsisilbing mata at utak ng mga missile defense ng Pilipinas upang makita at ma-intercept ang mga eroplano at missile ng kaaway. Philippine Army bibili ng mga pangmalakas ng armas. Ayon sa Okbong Katihan, sila ay nakatakdang kumuha ng 40 mga medium multi-purpose assault weapon o anti-tank guided missile at mga missiles nito. Ngayon, nagkatotoo na ang mga pinapangarap nating mga sandata para sa kanila. BRP Suluan, MRRV 4406 ng Philippine Coast Guard, armas na inilagay. Ipinakita, ito ang barko ng Philippine Coast Guard na outmaneuver ang China Coast Guard at People's Liberation Army Navy Boom! destroyer malapit sa Baho di Masinloc. Bangga! Philippine Coast Guard palakas ng palakas. Mga bibilhin nito mga barko at helicopter, mas padami ng padami. Matapos mapabalitang mag-export ang Japan ng mga missile air defense systems sa Pilipinas, panibagong good news na naman ang hatid ng mga Hapon para sa ating mga Pilipino. Excited na ba kayo? Syempre, ako din. Japan, naghahanda para mag-export sa Pilipinas ng command and control system. Wow na wow! Alam naman natin na basta gawang Japan, matibay at laging maaasahan. Ito ang isa sa mga Wow, mas magandang balita 'to para sa atin, sa bansang Pilipinas, lalong-lalo na sa Armed Forces of the Philippines. So itong bagong teknolohiya ng Japan tungkol sa giyera, tingnan naman, dadalhin nila dito sa Pilipinas. Ayan na nga yun 'no, nandiyan na. Talagang ano, makakasabay na tayo sa mga ibang bansa na mga high-tech ang mga panggera. problema ng China dahil alam nila na sa tunay na digmaan, hindi nila kayang tapatan ang mga teknolohiya ng Hapon. Ayon sa mga source mula sa Defense Ministry ng Japan, ang sistema ay Yes, talaga 'no, ang teknolohiya ng mga Japan 'no, o ng mga Hapon, talagang alam ng buong mundo, na ito ay hindi kayang tapatan. Matindi talaga 'tong ano, mga technology ng Japan.
idinisenyo para sa mga operasyon ng air defense. Pinagsama-sama nito ang mga data ng radar at sensor upang makita ang mga sasakyang panghimpapawid at missiles ng kaaway. Pinoproseso ang mga impormasyon kung saan nagbibigay daan ito sa isang coordinated command and control. Ibig sabihin nito mga kabayan, tama lang at tunay talaga ang plano ng Japan na mag-export ng mga Type 3 missile system sa Pilipinas. Dahil ang command and control system na made in Japan ay madali lang pag-isahin dahil ito rin ay ginagamit ng Japan Ground Self-Defense Force. Kung duda man ang China sa hakbang na ito dahil sa napaka-istriktong batas ng Japan, ayon sa gobyerno ng Japan na ang sistema ay kwalipikado sa ilalim ng mga kategorya ng warning at surveillance na pinapayagan ang pag-export sa ilalim ng mga kasalukuyang panuntunan. Ang Japan ay nauna nang nag-supply sa Pilipinas ng air surveillance radar units. Sinabi ng mga opisyal nito na ang karagdagang command and control system ay magbibigay daan sa mas maayos na pagbabahagi ng impormasyon sa pagitan ng sandatahang lakas ng dalawang bansa. So ito Teka, no? So, paano yan, no? So, lumalakas na ang ating depensa, no? Labang sa mga inchik. So, ewan ko na lang, ha? Ewan ko na lang sa mga check-up pag hindi pa kayo natakot o bumahag ang buntot nyo sa high-tech na mga kagamitan panggera ng Pilipinas. Nag-upgrade na kami. Mga inchik. talaga ang isa sa mga layunin ng Japan at Pilipinas, ang pagtutulungan upang mapanatili ang kaayusan sa rehiyon. Nabanggit ng isang mataas na opisyal ng depensa ng Japan na ang mga paghahanda ay ginagawa na upang bumuo ng isang karaniwang air defense system sa pagitan ng dalawang bansa. Isang patunay na lumalawak ang interes ng Japan Defense Technology sa Pilipinas. Kamakailan ay nagpahayag ng interes sa mga otoridad sa depensa ng Pilipinas sa Type 3 medium-range surface-to-air missile ng Japan na may kakayahang humarang ng mga sasakyang panghimpapawid at cruise missile. Kapag pinagsama ang radar system at command and control system, ang Type 03 missile ay mabibigyan daan sa Pilipinas na magsagawa ng detection at interception operations gamit ang Japanese-made equipment. Ito talaga ang rason kung bakit tama ang Yun, tindi, no? Ang tindi ng teknolohiya ng Japan, no? Tungkol sa mga military defense. So talagang pag di pa natakot uli itong mga Chekwa na to sa Pilipinas, ewan ka lang. ang pakikipag-alyansa ng Pilipinas sa mga like-minded countries dahil mas lalo pa tayong lumalakas sa tulong ng mga teknolohiya sa depensa ng Amerika at Japan. Sa kasalukuyan, meron na tayong Spider Air Defense System mula Israel, BrahMos Supersonic Cruise Missile mula sa India, SSM-700 Sea-Star Surface-to-Surface Anti-Cruise Missile mula sa South Korea kung saan ito ay nakakabit sa mga barkong pandigma ng Pilipinas tulad ng BRP Jose Rizal FF-150, BRP Antonio Luna FF-151, BRP Miguel Malvar FFG-06 at BRP Diego Silang FFG-07. Nasa Pilipinas pa rin hanggang sa ngayon ang kinakatakutan ng China, ang Typhoon Missile System ng Amerika, Nemesis o Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System, isang ground-based anti-ship missile system na ginagamit ng US Marine Corps. Kilala din ito sa tawag na killer ship kapag nasa Pilipinas na ang Type 3 Chusam ng Japan. Mapupunan nito ang kakulangan sa depensa ng ating bayan. Kaya sa Japan, dumo arigato, gozaimasu sa walang sawang pagtulong sa aming mga Pilipino upang hadlangan ang mga pananakop ng China sa aming mga nasasakupan. Akala nyo tapos na? Meron pa? Super good news mga kabayan. Pilipinas umaarangkada na sa pagpalakas ng depensa. Ang inyong mga kahilingan ay tinupad na ng hukbong katihan ng Pilipinas. Philippine Army bibili ng 40 mga medium multi-purpose assault weapon o anti-tank guided missile at mga Wow! Matindi. Mas matindi to mga kababayan, no? Bibili ang ating gobyerno, ang ating Armed Forces of the Philippines, ng anti-tank guided missile. Ito yung ginagamit no? Ito ginagamit kasalukuyan ngayon, no? Doon sa gera ngayon sa Ukraine at Russia. So talagang maraming pinatumbang mga tangke ng Russia itong anti-tank guided missile ng Amerika. So patay kayo mga inchik pag di pa kayo natakot na naman.
mga missiles nito. Ang dating pangarap lang, ngayon, totoong-totoo na. Sigurado na ang 40 mga medium multi-purpose assault weapon ay madagdagan pa lalo't kailangan ito ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Malaki ang naging ambag ng mga portable anti-tank missile na ito sa depensa, tulad ng mga isinupply ng Amerika at mga bansa sa Europa sa Ukraine Yes, upang tama. wasakin ang mga tangke ng Russia. Hindi lamang tangke ang kaya nitong wasakin mga kabayan. Ginagamit din ito upang depensahan ang mga baybayin upang hindi makapasok ang mga landing craft ng kalaban sa Yun. kalupaan ng isang bansa tulad ng ginagawang pagsasanay ng Yun. militar ng Taiwan. Sa susunod, Philippine Marines naman Matindi talaga to, no? Patindi na yung mga armas ng Armed Forces of the Philippines. Nakakatakot na. Nakakatayo ng balahibo na sa sobrang lakas ng ating Armed Forces of the Philippines, no? Kung makikita nyo, kaya saludo tayo kay dalawa pa, saludo pa tayo kay PBBM. So talagang talagang napakalakas na. ang kukuha ng ganitong uri ng mga sandatang pangdepensa upang mapalakas ang coastal defense ng ating bansa. Sa ibang balita naman, Philippine Coast Guard BRP Suluan, MRRV 4406, ipinakita na armado ito ng remote control weapon station. Ito ay isa sa mga barko ng Philippine Coast Guard na nilagyan ng 30mm RCWS. Ang BRP Suluan lang naman ang nag-outmaneuver sa China Coast Guard 3104 at People's Liberation Army Navy Yon, nakita na, no? Tignan nyo, kung makikita nyo, nilagyan na ng armas yung barko ng Philippine Coast Guard. Talagang napakalakas na talaga. Wala na talaga tayong masasabi, no? Talagang sobrang lakas na ng ating hukbong dagat, ang ating Philippine Coast Guard. Kinano yung barko nila, nilagyan na ng mga armas, machine gun. Ito yung panglaban sa mga nambabangga ng mga Chekwa. Destroyer 164. Sana lahat ng mga barko ng Philippine Coast Guard armasan din ng Pilipinas. Sa pagdinig sa Senado, 7 Airbus helicopter naman ang inaasa ng Philippine Coast Guard. DOTR nakikipag-usap sa France para sa official assistance program para sa mga nasabing na helicopter. Commandant said that they need more seacraft, but to our Senate committee's efforts, we have already allocated about 4 billion for 4.9 billion for the acquisition of various floating assets. Kasama na po rito yung 97-meter vessel and 3 more 87-meter vessel and a lot of aluminum and rubber boats for the search and rescue. No, there is Doon sa rotary o yung pong helicopters, 2 lang po ang choppers nila, 1 lang po ang lumilipad. So I think ito yung dapat natin tignan. I think it's really standard for a Coast Guard to really have a rotary and aircraft among their fleet. So magandang matulungan po natin sila, madagdagan po ito. nakita ko po last year. As a matter of fact, I went to these Airbus companies sa Europe. Sabi mag-order daw yung Coast Guard ng mga helicopters. Whatever happened to that, yung plano po? Hindi po nagkaroon ng kuan? Is it on the way? Yung 2 o 3 yata ng mga Airbus na chopper? Long range? Tingnan nyo na to. According to Secretary Tingnan nyo, ito pa lang si Senator, no? JB Ejercito, no? Ito pala ang nagtutulok na bumili ng mga makabagong armas. Kaya saludo pa rin tayo, no? Saludo pa rin tayo kay Senator JB Ejercito. Talagang concern siya, no? Concern siya sa bansa natin, sa ating mga depensa. So, okay to, no? Okay pala to si JB Ejercito, no, Senator. Secretary Lopez, the TOTR is currently talking to the government of France for an overseas development assistance for the purchase of about 7 Airbus helicopters, Your Honor, Mr. President. Kasi 2 lang ho ngayon, 1 lang lumilipad. Napakaganda So, po, Mr. hopefully matuloy talaga ito para ma-augment naman po natin. We really need those choppers for the surveillance. And of course, yung pong, because of the
situation in the West Philippines, kailangan po natin po ito for reconnaissance and surveillance. Tama po, Mr. Chair. Nakapunta po ako doon sa planta at nakita ko na pang reconnaissance at saka ika nga yung distance. Napakaganda po. Flying from Puerto Princesa all the way po doon. Okay, no, mga guys, no. Tingnan mo mga kababayan, no. No, nakita na natin na ng ating Armed Forces of the Philippines, palakas ng palakas. At isa pa, si Senator JB Ejercito pala. Talagang ito ay nagtutulak na maging modern size, maging moderno ang ating mga kasangkapang panggera. So okay na okay to. No? So pwede rin kayo mag-comments diyan mga kababayan. So okay no. So hanggang dito na lang tayo mga kababayan, no. Ngayon kung nagustuhan niyo yung mga ganitong mga reaction video, please wag niyo naman kalimutan mag-like and subscribe na lang muna bago tayo magtapos. Okay? Nang sa ganun ma-update pa kayo sa mga video ko pang i-upload sa mga next day. Okay no? Salamat.